Chat na yun sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Mukhang binabaliktad ang sitwasyon, ah. Di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. What? Naging reference mo si Lenny? Huli ka. Dilaw. Actually, nag-comment ako. Saan ba ako nag-comment? Dito ba? Tingnan ko nga kung dito. Ay, ito. Nakita niyo yung comment ko. Ayan, no? Ito yung comment ko. Basahin natin yung comment ko. Sabi ko, mga dilawan na kayo ngayon. No doubt. Sabi ko, your idols and references now are the likes of Marojas, Lenny, De Lima, Trillanes, even, sabi ko, the makakaliwang grupos. Sabi ko, ergo, okay, I therefore conclude, mga dilawans, bad shot kayo sa mga mamamayan. Ayan, nag-comment pala ako dyan. Sige, tingnan muna natin. Ulitin. Kayo ni VP Sara. I was always kind to her. I was always kind to her. Actually, si VP Sara na nga lang ang natitira sa uni team ninyo. Sa totoo lang. Once na mawala si VP Sara sa hanay ninyo, it's over. Sa totoo lang, siya na lang natitira sa inyo. Look at those mga kasama nyo nung panahon ng kampanya. Si Sara Duterte lang ang natira. Wala nang iba eh. Di ba, una nyong tinanggal si Attorney Trixie. Di ba kasama nyo yan? Na ano nga kami dahil ang galing-galing nilang magdepensa dyan sa asawa mo nun eh. Si Attorney Vic Rodriguez, inumpisahan ni TP na pinroyektuhan ninyo. Inumpisahan ni TP noon, kaya pala, binlag ko pa yun yung ano yun, Ports Authority, something like that, PPA ba yun? Inumpisahan ninyong i-project si Attorney Vic Rodriguez at that time. Medyo kumampi pa ako kay TP nung time na yun kasi totoo nga naman, bakit mo ilalagay sa appointment yung kamag-anak mo? Yung pala talagang meron planong tanggalin si Vic Rodriguez. Samantalang nung panahon ng kampanya, ang galing-galing niya, nakakabuisit nga kung ipagtanggol itong si Marcos na to nung panahon na yun, talagang sino ang hindi mabubuisit, di ba? So ngayon, tinanggal nyo sila. Yung mga natitira na lang dyan, mga sip-sip, yun lang. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin? She crossed the line. Sino kaya? Wala nang reconciliation yan? Bad shot na yun sa akin. Bad shot daw. Tingnan mo nyo nga, mukha pa lang niya, bad na bad tignan eh. Tapos sasabihin niya, bad shot daw siya kay VP Sara. Hindi, kidding aside, nang-asar lang tayo pero totoo naman, pagmumukha pa lang niya, nakaka-bad shot eh. Pero pag-uusapan natin yan. Kokomentohan natin yan. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran. My husband would do everything to protect you? Really? Di nga. Bantay ka sa akin. Babalikan natin yung sinabi mo. Together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Ha? Sama-sama tayo babangon muli? Bakit si Milyonaryo lang ang sinama ninyo? Punta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Even Lenny never did that? What? Totoo ba yan? Naririnig niyo sinasabi mo? Di ba lantarang paninira ni Lenny dyan kay Kuting Bangag? Noon? Tapos ngayon reference mo? Galing nga. Okay, sige. Komentuhan natin yan. Okay. Ang reference niya is yung pagpunta ni VP Sara doon sa isang rally ni Pastor Kibuloy. Diba? Laban kasama ang bayan.
Bakit ka daw pupunta doon na nandun si Tatay Digong? Ay hindi pala, maisog yun eh. Pupunta si Tatay Digong doon na tinawag na bangag si Marcos. So yun yung naging reference niya. Kung titignan natin, yung dahilan ng naging budget siya ay yung time na yun. Hello, balikan natin yung nakaraan. Noong panahon ng kampanya, sinabi ni Duterte, yung tatay, na weak leader at may kandidato tayong nagko-cocaine. Sinabi niya yon. Pero nabuwag ba yung unit team? Hindi. Nagpatuloy pa rin kayo. Kasama ang kanyang anak. So kung totoo ka, kung talaga ka na meron kang galit doon, kasi ang reference mo tinawag na bangag. Okay, sino yung tumawag na bangag dyan sa asawa mo? Si Tatay Digong. But, i-rewind natin. Nung panahon ng kampanya, sinabihang weak leader yang asawa mo. Ang nagsabi, si Tatay Digong. So, bakit nung time na yon, ora mismo ay hindi ka na bad shot? Kasi, anak ni Tatay Digong yan eh, di ba? Dapat nung time pa lang na yan, na bad shot ka na, tinanggal mo na si Sara sa lineup. Kasi, kung titignan natin si Attorney Vic Rodriguez, Attorney Trixie and the rest, tinanggal ninyo dahil nakaka-bad shot doon sa interest ninyo. Pinagtatanggal ninyo yung dapat matanggal, ipinalit ninyo yung mga kagustuhan ninyo. Di ba? So, i-rewind natin, hindi ka na bad shot nung panahon na sinabing weak leader nagko-cocaine. Tapos na yon. Tuloy-tuloy ang going strong na samahan ng unity team kasama si Kuting at saka si Sara Duterte and the rest. Ang lakas nyo nun. Okay? Nanalo. Ano ang... nung nanalo, pumunta si Tatay Digong nandun. Nakita natin may mga observation tayo na hindi nagpansinan pero nagpansinan pa rin naman. Di ba? Kayo, nagpansinan pa rin kayo. And then, pagka panalo, ano ang sabi ni Sara Duterte? She expressed her interest to be in the national defense. Diba? Yun yung gusto niya, DND. Anong ginawa ni Kuting? Sa halip na ibigay niya yung DND sa kanya, ano ang ibinigay? Secretary of Education. So doon pa lang nakaka-bad shot. Diba? Nakaka-bad shot kasi prior to that, kayo ay tropa, nagkausap-usap kayo, diba? Hindi mo, nung nanalo ka na, you are at the top, the highest position, you're in charge. Show us na hindi ka weak, pero to our dismay, pinakita mong weak ka, nakinig ka sa asawa mo, hindi mo binigay yung interesadong position ni Sara Duterte. May narinig ba tayo kay Sara Duterte? Wala. Sa halip, buong puso niyang tinanggap ang Department of Education, pinalago niya ng pinalago. Sumunod. Anong sabi ni Sara Duterte? Kailangan ko ng confidential fund. Ilan? 600 something, 600 million or 650 million na confidential funds. Anong ginawa sa kanya ng mga makakaliwa at mga tropa ninyo? Pinutakti siya. Pinatawag pa sa Senado. Alright? Anong ginawa ni Kuting? Nada. Wala. Ni hindi man lang pinagtanggol. Right? Sumunod na issue. 125 million. Transfer from the Office of the President to the Office of the Vice President. Pinutakti siya. Nahiring. Anong ginawa ni Kuting? Wala. Hindi nagsalita. Okay? May narinig ba tayo kay Sara Duterte?
Wala. Wala kayong narinig. Andyan pa rin siya, nagtatrabaho pa rin. Ay, mabalik ko para doon sa confidential fund. Nung pinutakti siya doon sa 650 confidential fund, anong sabi niya? Sige, sa inyo na yan. Wala, napahiya kayo. Tapos sabi nung ibang senador, hindi, ano lang naman yan, kailangan lang usisahin, ganito, ganyan. Ang pa-plastic ninyo. Samantalang nung hinihingi niya, bakit question ninyo? Tapos itong 125, sa halip na isama si Kuting sa pag-question sa transfer, singled out si Sara Duterte. Sinangle out si Sara Duterte, hindi kasama si Kuting, tapos hindi pa pinagtanggol ni Kuting si Sara Duterte. May narinig ba tayo kay VP Sara? Wala tayong narinig sa kanya. Nasasabi niya, ko naman, Marcos, hindi mo man lang ako pagtanggol dyan. Tignan mo pinagsasabi ni Risa Ontiveros. Mga bulag na ensimada. Ano sabi niya? Hala si Sara. Hala si ganito, ganyan. Diba? Yun ang naging dahilan kung bakit nagsalita finally si Tatay Digong. Anak niya yun eh. Nanahimik si Tatay Digong. Hindi na siya nagsalita. Buhat nun. Pero nung kinantinyo ang kanyang anak, anong ginawa niya? Liquidation. Kayong nasa House of Representatives, the worst, sabi niya, the most rotten institution. Anong ginawa nung House? Pinagdiskitahan yung gikan sa masa ni Duterte. Hanggang sa pati SMNI. And then ngayon, si Pastor Kibuloy. Meron bang pagtatanggol na ginawa si Kuting? Wala. May narinig ba kayo kay Sara Duterte? Wala. Pero teka, mabalik tayo doon. By the way, bago pala yan, mabalik tayo doon sa tambaluslos. Diba? Tambaluslos, paano nag-umpisa yung tambaluslos? Magkaibigan si Sara Duterte at saka si Gloria Arroyo. Nung pinag-isipan na gagawa daw ng kudita, itong si Gloria Arroyo, dinimot yung kanyang position bilang speaker. Tinanggal siya sa pagiging speaker. Dinimot, kumbaga. Yun ang naging reason kung bakit nagbitaw sa pwesto or nagbitaw or umalis sa lakas CMD itong si Sara Duterte. Doon na nag-umpisa yung tambaluslos pertaining to Martin Romualdez. With that kind of yung balikan ni tambaluslos at saka ni Sara Duterte, may sinabi ba si Kuting? Wala. Wala siyang sinabi. Yung hindi nila pagpansinan yung dalawa every time na may send-off si Marcos, meron maginawa si Kuting para to patch up? Wala. Diba? Meron lang silang isang plastikan na I don't know somehow what happened, pero ganun pa man, nag-escalate pa rin. So, nag-umpisa doon hanggang doon sa confidential fund, hanggang doon sa 125. Walang ginawa. Pinasok na yung SMNI kasi syempre laging nagsasalita si Tatay Digong na doon sa gikan sa masa. Pinasok na yung ginawa yung kay Eric, kay Badoy, di ba? And then ngayon kay Pastor Kibuloy. May nagawa ba si Kuting? Wala. You could imagine the only mainstream media sa panahon ng kampanya tumayo para dito kay Marcos. Lahat ng mga ibang mainstream media, GMA, ABS-CBN, Rappler, they all pointing to Marcos, including ill-gotten wealth, okay, human rights ng kanyang tatay, and all. Ito ang SMNI, Pastor Kibuloy, stood up, okay, itinas ang kamay. Pat nung nanalo, anong ginawa? Ni hindi man lang pinakinggan ang side ni Pastor Kibuloy.
Nakita ninyo yung itong mga bagay-bagay na ito? So, si Sara Duterte bilang pagbabalik tanaw na itinaas ni Pastor Kibuloy ang kamay ni Kuting at ni VP Sara, kaya siya umattend ng rally na yon, okay? Kay Pastor Kibuloy at ng kanyang tatay, it is because, okay, alam mong magbalik. Okay? Alam mong tumanaw ng utang na loob. Wala ka dyan sa pwesto na yan kung hindi dahil sa mga taong ito. Tama? Alright. So, nang nandun tayo, walang ginawa itong si Marcos to defend Sara Duterte. Alright? Pero patuloy pa rin silang nagsasama. Patuloy pa rin na nandyan si Sara Duterte. What do you think is happening? Diba? Sabi ni Marcos, okay pa rin naman kami. Pero sabi nitong asawa, bad shot. So ano yung pinanghahawakan? Anong dahilan nitong si Marcos kung bakit pinapanatili pa rin niya si Sara Duterte samantalang yung asawa niya lantarang sinabing bad shot at hindi na kinikibo si Sara Duterte? Anong meron? Diba? So kung titignan natin, yung naging reason at reference nitong si Liza Marcos Dilawan, okay, ay yung pagpunta ni Sara Duterte nung tinawag nung kanyang tatay na bangag si Marcos. Yun lang. Maigi pa kung sinabi niya yung noon-noon pa. Pero yun lang ang naging yung sinabi niya bad shot siya. Because imagine pupunta ka, tatawagin bangag yung ano. Diba? I was very good to her. Ganun siya. Pero kung titignan natin kung sino ang nagsimula ng labanan o ng awayang Marcos at Duterte, walang iba kundi sila. Walang iba kundi sila. So, yun lang ang masasabi ko dyan. Hindi niya pwedeng sabihin si Sara Duterte nag-umpisa. Hindi niya pwedeng baliktarin na si Sara Duterte ang nag-umpisa nito. Kasi kitang-kita naman natin yung mga panahon na yon na kailangan ni Sara Duterte ng backup laban dito sa mga Dilawan. No show si Marcos. No comment nitong si Marcos. Pero nung nag-no comment si Sara Duterte, big issue sa kanila. Bakit daw hindi sumama nitong si Sara Duterte na mag-comment with regard to the West Philippine Sea or South China Sea? Pero nung panahon na kailangan ni Sara Duterte ng tulong, ng pagtatanggol ni Kuting, no comment itong si Marcos. Nakita niyo yung yung contrasting statements nila. So doon pa lang huling-huli na kayo. Okay? Yung mga kasinungalingan ninyo, huling-huli na kayo. So okay, yun yung masasabi ko diyan. Wala kang karapatang sabihin bad shot siya. Bad shot si VP Sara dahil ikaw yung unang gumawa ng hakbang para ma-bad shot. I mean, ikaw yung gumagawa ng bad shot things. Parang ganun.